Matapos ang maagang pag-exit ng Golden State Warriors sa play-in tournament laban sa Phoenix Suns, umugong ngayon ang usap-usapan tungkol sa hinaharap ni head coach Steve Kerr kasama ang koponan. Sa gitna ng emosyonal na pagtatapos ng kanilang kampanya, tila nagbigay ng pahiwatig si Kerr na maaaring ito na ang kanyang huling taon sa Warriors. Hindi rin niya maitago ang kawalan ng kasiguraduhan kung muli pa ba siyang makakasama ng matagal ang mga haligi ng koponan na sina Stephen Curry at Draymond Green sa susunod na season. Ayon sa mga ulat, papasok na si Kerr sa free agency bilang coach. Isang sitwasyon na bihirang mangyari sa isang veteranong leader na may 4 na kampeonato. Dahil dito, nakasalalay na sa desisyon ng Warriors management kung bibigyan pa ba siya ng panibagong kontrata o tuluyan ng tatahak sa panibagong direksyon ang prangkisa. Kung sakaling maghiwalay nga ang landas ni Kerr at ng Warriors, inaasahang hindi siya mawawalan ng oportunidad. Sa taglay niyang karanasan at 4 na championship titles sa Warriors bilang head coach, siguradong maraming koponan sa NBA ang handang kumuha sa kanyang serbisyo. Sa ngayon, nananatiling bukas ang lahat. Isang malaking tanong kung magpapatuloy pa ba ang dinastiya kasama si Kerr, Curry at Draymond o tuluyan nang magsisimula ang bagong yugto para sa Golden State. Samantala, LeBron James walang planong magpa-farewell tour sa NBA. Sa gitna kasi ng mga usap-usapan tungkol sa kanyang nalalapit na pagre-retiro, nilinaw ng ilang sources kay Sam Amick na hindi umano humiling si LeBron James ng isang farewell tour para sa kanyang huling season sa liga. Ayon sa ulat, wala pang pinal na desisyon si LeBron tungkol sa kanyang hinaharap sa NBA. Taliwas ito sa mga naunang haka-haka na posibleng ito na ang kanyang huling taon at magkakaroon siya ng engranding pamamaalam. Sa katunayan, may ilang sources pa ang nagsabing mismong si LeBron na ang nagsabi na hindi niya nais ang ganitong klaseng farewell tour. Sa edad na 41, patuloy pa ring nagpapakita ng mataas na antas ng laro ang veteranong superstar ng Los Angeles Lakers, kaya naman nananatiling bukas ang posibilidad na ipagpatuloy pa niya ang kanyang karera. Dagdag pa rito, papasok si LeBron bilang free agent ngayong off-season, dahilan kung bakit lalong umiinit ang usapan kung saan siya tutungo o kung babalik pa ba siya sa Lakers para sa susunod na season. Sa ngayon, isang bagay ang malinaw, hindi pa tapos ang kwento ni LeBron James sa NBA at walang kasiguraduhan kung kailan niya tuluyang isasara ang makasaysayang kabanata ng kanyang karera. Samantala, malaki ang posibilidad na maging isa sa mga interesting prospects sa darating na 2026 NBA Draft si Aday Mara, isang 7'3" center na kasalukuyang naglalaro para sa Michigan Wolverines men's basketball matapos ang kanyang pananatili sa UCLA Bruins men's basketball. Patuloy ang pag-angat ng kanyang draft stock kung saan inaasahan siyang mapipili sa pagitan ng late first round hanggang mid-second round. Ayon sa ilang analysts, maaari siyang mapunta sa pagitan ng pick 20 hanggang 27. Isang range na swak sa sitwasyon ng Los Angeles Lakers. Dahil may sariling ang first round pick ang Lakers ngayong 2026 na inaasahang babagsak sa pagitan ng 20 hanggang 25, lumalakas ang posibilidad na maging target nila si Mara bilang future big man ng koponan. Isa sa pinakamalaking asset ni Mara ay ang kanyang elite rim protection kung saan kabilang siya sa top prospects sa block rate, ika-6 sa buong NCAA. Bukod dito, hindi lang siya typical na sentro, kilala rin siya sa kanyang high-level passing ability, isang rare skill para sa isang player na may ganitong tangkad. Dahil dito, maihahalin tulad siya sa modern NBA big man na kayang mag-contribute hindi lang sa depensa kundi pati sa ball movement. Kung mapupunta siya sa Lakers, malaki ang maitutulong ni Mara bilang rim protector at interior presence, isang bagay na matagal nang hinahanap ng koponan upang suportahan ang kanilang core. Maaari rin siyang maging long-term anchor sa depensa at dagdag na playmaker sa ilalim ng sistema ng team. Hindi rin matatawaran ang kanyang winning experience lalo na matapos niyang maging bahagi ng isang championship run sa NCAA. Isang patunay na kaya niyang mag-perform sa pinakamataas na antas ng kompetisyon. Sa kabuuan, si Aday Mara ay isa sa mga dark horse ng draft na ito. At kung magkataon na makuha siya ng Lakers, posibleng makahanap sila ng susunod na haligi sa kanilang frontcourt para sa hinaharap. Kayo mga idol, ano ang masasabi nyo? Si Aday Mara na ba ang susunod na Pau Gasol ng Lakers na galing din sa Spain? Mara quickly gets it in. Constance as good as it gets in the college game. Mara. Cadeau again beats his man. Burnett misses. Mara clamps down.